bawat ngiti, sa bawat hakbang, may kwento ng tapang na kailangang pakinggan. Iba man ang kulay, iba man ang daan, lahat tayo'y likha ng may kapal. Hindi hadlang ang mundo na di maintindihan, pag-ibig ang susi sa tunay na kalayaan. Sa tagumpay, tayo'y magkakasama, hawak kamay sa pag-asa't panalangin. Magandang gabi! Ako si Doc MK Dicano, ang iyong SPED specialist at owner ng Smart Kids Curriculum. So ngayong gabi, tatalakayin natin ang tungkol sa clinical intervention. Ang clinical intervention ay binubuo ng mga developmental pedias, mga OTs, PTs, mga psychologists at all clinical services. So ngayon pong gabi, nais nating napag-usapan ang tungkol sa intervention nila. So kaming mga specialist na ibanggit ko na po sa inyo ay tungkol sa mga education. So now, I would like to present to you our guest, si Teacher Lala. Ako po si Teacher Lala, isang physical therapist po. Ayan. So saan ka po nagte-therapy, teacher? Nagte-therapy po ako ngayon sa TerraHealth Multi-Therapy Center sa Mandaluyong City. Okay, good evening po, no? So ngayon, teacher, gusto ko sana malaman kung ano yung nagiging proseso nyo sa intervention natin. Like, kunyari, upon visiting po ng mga kids natin with parents, ano po yung first intervention na ginagawa nyo? So usually po, after po ng appointment, mag-set ng appointment, magkakaroon po tayo ng assessment, initial assessment po, no? So, meron pong assigned na therapist na gagawa ng assessment. Doon po, sa loob na isang oras, alamin po namin kung ano po yung mga kailangan ng bata, ano po yung goals. Una po, ano po yung goals ng parents, tsaka mga concerns po. And then, titingnan po namin, gagawa po kami ng mga assessment procedures, para makita namin kung saan po nanggagaling yung mga concerns na yun. So, kung may kahinaan po ba sa mga muscles, yung may pangit po ba yung structure ng mga katawan, kuwari posture po, so yun po. Tapos, kung meron po problem sa mga coordination, balance po ng bata, paglalakad, yun po. Ayun. So, napakalaking proseso pala sa unang hakbang. Ngayon po, after po ng sinasabi natin diagnosis, assessment, and then, ano naman po yung proseso nyo pagdating naman po doon sa tinatawag natin intervention na every week? Okay po. So, after po nun, i-define din namin kung ano po yung mga best intervention doon sa family po, no? So, kung kailangan pa po ba nila ng referral sa mga OT, sa mga SPED, sa mga speech, or sa ibang doctors din po, magre-refer din po kami sa mga psych or kung kasino po yung mga kailangan. So, magre-refer out kami kung kailangan. Pangalawa po, kung kailangan po niya ng services po namin na PT, magsaset po kami ng schedule. Ano po yung best po doon sa child? Once a week, twice a week, thrice a week. Meron din po kami tinatawag na intensive o yung 2-week program po siya na everyday for 2 hours na session. So, meron po kami mga ganong program. And then, after po na, magpuproceed na po kami sa mga treatment, sa mga sessions. Okay. So, yung third na po natin is treatment side. So, before tayo pumasok doon sa tinatawag natin treatment side, no, ma'am, bali, from kaninong mga doctor sila pwedeng pumunta po bago nga pala sila pumunta sa mga therapy center na katulad niyo? Okay po. So, pwede po sila usually naman po, pwedeng pediatrician na mag-refer. Okay po. Kasi nagsiscreen na po sila ngayon, no? Pinakala po is mga developmental pediatrician, mga neurodev po or neurologic developmental pediatrician. Pwede rin po galing po neurologist. So, pwede po. Very good po. So, dumadami na rin po pala nakapag-assess sa mga kids natin. Ngayon naman po, yung side naman ng treatment. So, ngayon, di ba, ma'am, ay teacher, you are a PT, right? So, ano naman po yung madalas mong pasyente sa PT po? So, as a PT po, ang madalas ko pasyente, may mga
kahit sino po pasyente na may problema sa paggalaw. So ito po yung mga cerebral palsy, Down syndrome, mga global developmental delay, tapos meron din pong autism, may ADHD rin po, mga intellectual disability. So sari-sari po. Yun, basta meron problema sa paggalaw, pwede po namin mag-pasyente. Okay. So, malawak din po pala ang yung mga saklaw ng mga diagnosis na hinahawakan mo, teacher. So, gusto ko po malaman, no, yung upon treatment po, dun sa mga, ano po yung first inline nyo, o yung marami nyong estudyante, bukod po dun sa mga may cerebral palsy. So, yung nga pong autism, mataas din po ba ang Yes po. Opo. pangangailangan for PT? Yes po. So, usually po kasi mahina yung core nila o yung mga muscles po nila dito. So, lagi sila makikita yung nakahukot, nakayukot. So, tapos yung kilos din po nila parang mabagal silang kumilos. Yung mga coordination din po, tsaka balance problem din po ng mga batang may autism. Tapos makikita nyo pag sa school, hindi rin po sila masyado nakakaupo ng matagal. So, pwede rin po namin i-address yun. So, yun po. Okay po. Ngayon naman, Teacher Lala, gusto ko naman malaman, after treatment, gaano tumatagal ang treatment ng mga bata na merong diagnosis sa'yo? Usually depende po, no? Kasi may mga goals din po. So, depende po yan sa bawat estudyante, sa bawat individual, kung madali makuha yung goal na gusto. So, depende po talaga siya. So, pwede po umabot ng ilang buwan, pwede umabot din po ng taon. Opo. Kasi naririnig ko, may intervention na sinasabi na lock-in into 6 months. Tama po ba yon? Wala naman po kami nung ganun po, no? Yung lock-in na 6 months of treatment. So, wala po kami ng mga lock-in kasi depende po talaga yung progress dun sa bata. Tama So, po. hindi po namin masasabi na, after 6 months, ito na po yung improvement na makikita nyo na hindi pa namin nakikita talaga yung progress sa bata. Kasi bawat bata po, iba-iba po talaga yung pangangailangan. Okay po. So, natalakay na natin about the treatment. And then, after treatment, siguro naman meron po kayong nagagawa, no, na progress, progress naman po yung mga student nyo. After po ng treatment, progress, yung report po, paano naman yung nagagawa yung mga progress report ng mga bata? Usually po yung mga progress report, kapag rin may mga check-up, school assessments, pwede po i-request yun agad ng mga families. Okay. Tapos gagawin po namin kagad yun. Tapos i-base po namin yun doon sa mga previous sessions na kasama namin yung bata. Para alam namin na, ito, nag-improve na to. Tapos para malaman din namin kung na-achieve na yung goals. So, yun. Nababago po ba yung mga goals nyo? Sige po, paki-explain po kung paano nababago po yung mga goals sa nagiging intervention mo sa mga kids nyo po. So, usually po, kapag yung goal ng bata is umupo. So, after ilang buwan, nakaupo na yung bata, pwede kami mag-go ahead po sa standing or pagtayo, paglakad din. So, pwede po yan, mag-change na po yung goals natin. Tsaka yung priority. May mga cases din po na, yung iba po mga kasama, mga SPED po, mga OTs, sinabi po sa mga meeting or sinabihan yung therapist na parang teacher, parang kailangan namin na mas stable siya ng pag-upo. Kahit naglalakad na yung bata, tapos ang goal namin is mas mataas, pwede namin ipasok ulit yung goal na yon para matulungan namin yung SPED, yung mga OT, yung mga speech na yung pangangailangan nila na makaupo yung bata na mag-stay sila ng balance. Okay, so ang ganda po pala ng proseso, no, sa ating clinical intervention. Actually, kaya natin nabuo po itong mga ganito mga katanungan. I would like to be honest sa'yo, no, na itong show kasi natin is awareness po talaga. Dahil marami pong mga parent, anligaw pa rin kung dadalhin ba nila sa clinical intervention yung mga anak nila. So ngayon, dahil dito sa ating show, Teacher Lala, natutulungan na po natin yung mga parent natin para maging aware sila na dapat talaga na sumunod sila dun sa mga recommendations ng mga developmental pediatrician or mga nagda-diagnose sa mga natin, no, kids.
So this time po, gusto ko po sana pakilala sa inyo yung ating tagumpay Smart Learning Curriculum. So actually po, ang Smart Learning Curriculum po, nakakatulong po ito actually dun sa natin collaboration po. So na kanina po naikwento ko rin sa inyo na ang education talaga at ang clinical services ay kailangan na magkasama, right? So this time po, ito po ang ang ating closing question. Bilang isang clinical intervention specialist, ano po yung pwede nyo pong ma-share sa ating mga audience, mga Teacher Lala? Apo. So yung sa pangangalaga po ng bata, it takes a village to take care of a child, no? So kumbaga hindi lang po doktor, hindi lang po PT, hindi lang po OT or kasama po yung family, kasama po yung mga teachers, kasama po yung community on how to raise a child, especially po yung mga child na meron special needs. So kailangan po natin mag-collaborate, magtulong-tulungan para maging successful na rin yung mga bata. Okay po. So, last na lang po kasi narinig ko po sa inyo yung tinatawag natin na collaboration. So, ang center niyo po ba is willing to collaborate po dun sa mga SPED teachers natin na ngayon meron na po tayong batas, di ba po, na kailangan po yung mga students natin nasa patient o inclusive education, which is yung 650 RA. So, ma'am, willing po ba tayo makipag-collaborate Yes, po for the education po Yes natin? po. So, ngayon po I work with SPED. Oh, wow. So, I work with different teachers din, different institutions din, para baka may pakipasok talaga sa school yung mga bata. So, kung kailangan nila ng may mga pangangailangan yung mga bata tungkol sa mobility o paggalaw, pagkilos sa loob ng school, doon iikot yung goals namin. So, kailangan din nila ng strength para magawa itong mga pinapagawa nung sa school. Then, we have to help the teachers, the SPED, para doon. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Shampoos, Diva, Copa, Monniera, Centella at may DHA pa. May Bilberry, Marigold at marami pang iba. Siksik sa natural na vitamina. Memorize na yan. Para sa ating lahat na mag-aaral. Memorize, lagi mo lang tatandaan. Memorize lang yan. Hi mga katagumpay natin! Ngayon po ay papakilala natin ang ating bisita, si Dr. Di Malanta. Hi Doc! Hello, Kamusta magandang po? umaga po sa lahat ng tagapakinig at nagsusubaybay. Opo. Doc, papasalamat po kami na na-invite po tayo dito sa ating mission. So ngayon Doc, gusto ko lang po humingi ng input sa inyo kung ano po yung pwede natin i-share sa mga parent po na until now hindi pa rin po nakakapagpa-diagnose yung mga anak nila. Okay, ang ating pwedeng sabihin sa mga magulang, pag meron kayong kutob na merong nahuhuli ang anak nyo, whether sa pagsalita, sa paglakad, dapat umanap na kayo ng makakatulong sa inyo dahil marami naman kami nandito. Tayo ay isang team, hindi mag-isa. So hindi ako lang makakakita bilang developmental pediatrician, kundi magkakasama kaming lahat. Kaya tulad ng ating setup ngayon dito, di ba? Meron tayong physical therapist, occupational therapist, speech therapist, pati yung special education. Yes po. Isang team ang tumutulong sa isang batang merong delay. At ang tandaan natin, first year of life, motor skills ang ating sinusubaybayan. Yes. Dapat ang bata maka-roll over bago siya makaupo, bago siya makatayo, bago siya maglakad. Ang second year of life, language.
kailangan may 50 words, whether babae o lalaki, by 2 years old. So, may mga red flag signs tayo na dapat alam natin or itanong natin sa ating mga kaibigang doktor, mga kasama sa komunidad para matulungan tayo. Wow, Doc, thank you po sa inyong time po para po mabigyan po ng awareness po ang ating mga viewers. Ngayon po, importante po ba ang clinical intervention, Doc? Depende kung may medical problem. Okay So po. yung clinical na tinatanong mo siguro, baka gamutan. Merong mga batang binibigyan ng gamot, may batang hindi. Opo. So it's the interplay of all the interventions. Meaning, pwede tayong therapeutic interventions gaya ng Yes sinabi po. ko, yung academic, yung tutorials, kung ano yung kinakailangan ng bata, yun yung ating binibigay. So hindi pare-pareho ang pag-treat natin ng batang merong delays. Kasi iba-iba rin naman po ang problema nila. Yes, individualized po, no, Yes, Doc? yes. Thank you so much po You're sa most oras nyo, welcome, of Doc. course. Gusto Nice natin meeting you makatulong sa lahat. ulit, na po. At pasalamat po sa inyong giving us the chance to be able to help this community. Thank you. Thank Platinum Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platinum Pro. Minsan, ang pagiging magulang ay puno ng tanong. Normal lang ba ito? Dadaan lang ba yan? Kailangan ba talaga ng therapy? Pero sa likod ng pag-aalinlangan, nandoon ang puso. Pusong nagmamahal, pusong natatakot, pusong umaasang tama ang ginagawa para sa anak. Sa Tagumpay Smart Learning, itinuturo namin na ang clinical intervention ay hindi parusa. Ito ay pagkakataon. Pagkakataong maunawaan ang bata. Pagkakataong mas mapalapit, mas makasabay at mas makapaghanda para sa kinabukasan niya. Maaga man o huli, ang mahalaga, may aksyon. Dahil ang bawat therapy session, assessment at gabay mula sa eksperto ay hakbang papalapit sa pag-angat ng iyong anak. Masakit mang tanggapin minsan ang diagnosis, mas masakit ang panghihinayang sa huli. Yan ang ay dapat, ang maagang pagkilos, pagmamahal na may kaalaman, at tagumpay na hindi mo kailangang tahakin na mag-isa. Ngayon po, ang araw na ito, ang episode natin, no, na tinalakay natin ng clinical services or intervention. So dito, nakausap natin ang isang teacher, sinabi niya, yung mga ginagawa nilang proseso para sa mga bata o pagtulong sa mga parent para maging aware sila kung ano ang mga dapat nilang gawin o dapat nilang sundin. Meron sila sa home instructions, meron din sila doon sa tinatawag natin na collaboration pag naka-enroll naman po sa school. Ngayong gabi, natutunan natin lahat yan. Sana po subaybayan niyo po ulit ang mga episode natin, no? Gumaganda po at dumadami ang ating mga natututunan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong panonood, mga katagumpay Smart Learning. Ako po si Doc MK Dicano, ang inyong specialist. Bye-bye! Sa bawat hakbang, may kwento ng tapang na kailangang pakinggan. Iba man ang kulay, iba man ang daan, lahat tayo'y likha ng may kapal. Hindi hadlang ang mundo. Hi mga katagumpay! Gusto niyo ba ng good vibes, inspiring stories, at makabuluhang kwento ng pag-asa? Tama! Dito sa Tagumpay, It's All Good Channel. Hatid namin ang mga kwentong puno ng pananampalataya, tagumpay, at kabutihan. Kaya naman inaanyayahan namin kayong i-follow at i-subscribe kami sa aming official pages. YouTube at Facebook lang yan. Hanapin lang ang Tagumpay, It's All Good, at siguraduhin naka-like, follow, at subscribe na kayo.
I-click na rin ang notification bell sa YouTube para updated kayo sa bawat bagong episode at good news na hatid namin araw-araw. Dito sa Media for the Heart, Soul at Purpose. Dito sa Media for the Heart, Soul at Purpose. Dito sa Media for the Heart, Soul
bawat ngiti, sa bawat hakbang, may kwento ng tapang na kailangang pakinggan. Iba man ang kulay, iba man ang daan, lahat tayo'y likha ng may kapal. Hindi hadlang ang mundo na di maintindihan, pag-ibig ang susi sa tunay na kalayaan. Sa tagumpay, tayo'y magkakasama, hawak kamay sa pag-asa't panalangin. Dito sa puso, ikaw ay mahalaga.